Alright! Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa amang sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Ivan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-member ng ating channel membership. Thank you so much! At syempre, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi na din kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na i-comment dyan sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At andyan sa ating listahan, ang nanguna po si Jonathan Camasusa. Meron siyang 38 na mga comments. Nandyan din si Phil Macabato. Meron siyang 30 na mga comments. Sam Pagita. Meron siyang 25 na mga comments. Nandyan din si Tess Faraon. Meron siyang 24 na mga comments. And Marjorie Minsais. Meron siyang 22. Lahat na mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, alam niyo ba, itong mga DDS meron talagang problema sa pag-uutak mga kababayan. Napansin ba natin, or mukha talagang totoo na meron silang problema sa pag-uutak. Bakit siya, Ivan? Kasi nga, nung nakita nila si President BBM na merong, ka-meeting or o-taking doon sa mga vice mayors. And after that, nakita din natin si President BBM after doon sa event niya sa mga vice mayors, umattend siya ng meeting kasi nga nagkaroon dito ng courtesy call yung CEO ng Mitsubishi. Diba? Nung nakita nila yan mga kababayan, hindi nila matanggap. So ang ginawa nila, nagpalusot na naman mga kababayan na daw yung mga pictures, yung mga videos na nakita natin sa mainstream media, sa mga government pages at saka sa mga vlogger, hindi daw totoo, kundi throwback pictures daw mga kababayan at saka throwback videos daw lahat. Nakakita pala itong mga gunggong neto ng mga DDS doon sa isang mainstream media na DZBB na kung saan, di ba merong caption mga kababayan na tungkol sa health status ni President BBM. Kaya lang, ang ginamit doon na video ay luma. Nakita natin doon mga kababayan na nandyan pa itong si Ponce Enrile. Di ba? Sabi pa nga ng mga DDS na bakit daw nandyan itong si Ponce Enrile? At saka itong isang mga kababayan, ang kanyang executive secretary na si Bersamin. Di ba? Pag-akala doon nila na si Jesus yung nabuhay. Si Jesus lang daw yung nabuhay mga kababayan. Pero bakit daw pati si Ponce Enrile nabuhay din? Di ba? Yan ang kanilang mga comments sa mga post natin. Yan ho ang lagi nila makikita. Ponce Enrile at saka totoo daw yung stage 4 cancer na dito tungkol kay President BBM. Yun ang lagi nilang ipinapakalat mga kababayan hanggang ngayon. Di ba? Gunggong talaga Dahil kasi yan sa DZBB. Alam niyo mga kababayan, kinulat naman yan ang taga DZBB. Yes, ipinadala ko yan. In-screenshot ko yung balita ng DZBB, tas ipinakulat ko yan ng taga-PCO. Kasi nga hindi maintindihan ng mga DDS yung ganyan mga kababayan na merong, for example, luma na video, tas nilagyan nila ng file video. Hindi kasi yan maintindihan ng mga DDS. Bakit? Diba, pag-aakala nila kapag merong live, merong balita, yan na ang recent video or pictures ni President BBM. Pero hindi nila tinitingnan na meron nakalagay na file video. Alam nating lahat kung ano ang file video, pero hindi yan alam ng mga DDS. Ang file video, ibig sabihin mga DDS, yan ay compilation na video. Yan ay compilation na files. Hindi ibig sabihin yan ay recent or yung nangyari the other day na video or event. Hindi, kundi yan ay luma. 'Di ba? Lahat ng mga file videos mga kababayan, mostly yan talaga ay luma. Pero ang pag-aakala ng mga DDS, yun na
ang totoong live video feed ni President BBM during sa kanyang meeting, mga kababayan. Di ba nakita natin si Ponce Enrile? Kaya yan ho ay kinull out namin. Yan, in-screenshot ko, ipinadala ko doon sa taga-PCO, and I think kinausap ng taga-PCO yung taga-GMA, mga kababayan. Sa hindi pa nakakaalam, yung DZBB, mga kababayan, yan ho ay under ng GMA News. 'Di ba? So napapatanong ako doon. 'Di ba nag-post ako doon sa ating Facebook account, mga kababayan? Nasabi ko, kinulat ko 'di ba yung taga DZBB. Ano ba ang kanilang intensyon? Ano ba ang gusto nilang patunayan doon? Ano bang gusto nilang pakay doon? Ito ba ay intentional? Kasi alam natin at alam din ng taga DZBB, siyempre mautak yan di ba? Mga nandyan sa DZBB, sila ay mga journalist, mga reporters ho yan. So mautak, mga kababayan. Alam nila kung paano ipaviral yung isang video. Kaya gumamit sila ng luma na video, mga kababayan, kasi alam nila na yan ho ay pagpipistahan ng mga DDS. So hindi tayo nagkamali, talagang nag-viral. At yan na ngayon ang ginagamit ng mga DDS na lahat daw ng mga videos, pictures na nakikita nila na nakapost sa mga government pages, yan ay throwback pictures or video daw. 'Di ba? At dito rin, mga kababayan, 'di ba binanggit ko na after sa event ni President BBM sa outtaking niya sa mga vice mayors, pumunta kaagad si President BBM sa meeting kasama ang CEO ng Mitsubishi. Yan na naman ang kanilang tinira, mga kababayan. Kasi meron nag-post doon sa mga DDS na luma daw yun na event or luma daw yun na meeting, mga kababayan. Kasi nakita nila last year na ka-meeting ni President BBM yung CEO ng Mitsubishi. Which is correct, mga DDS. Yes, last year, 2025, meron ding ka-meeting si President BBM, the same pa rin ho na person, CEO ng Mitsubishi, the same din na kanilang agenda na kanilang pinagmimitingan. Tungkol din sa mga sasakyan, mga kababayan. Siyempre, Mitsubishi sasakyan. The same pa rin ho ang pakay ng taga-CEO the other day. So, yung ibig sabihin, ka-meeting ni President BBM yung CEO ng Mitsubishi last year, 2025, and also the other day, year 2026, DDS. Tama kayo. Pero totoo na bago yung pictures na ipinost the other day ng taga-PCO. Nakamiting niya yung taga-Mitsubishi. Kasi meron ding live niyan, mga kababayan. Pero hindi yan matanggap ng mga DDS. 'Di ba? Kaya nga lagi ko silang inaasar, mga kababayan. 'Di ba? Tingnan nyo kung paano ko sila nire-replyan. Ganyan lang. Para sila maasar. Para sila mabaliktad, mga kababayan. Diba? At saka lalo na ngayon na napakalat na naman ng fake news itong si Eloy Bugres na daw isinugod sa St. Luke si President BBM. Kahapon, mga kababayan. Diba gunggong talaga Alam nyo, ang sarap talaga pitikin-tinga ito ni Bugres, mga kababayan. Sana ito ay dadamputin na ng mga otoridad dyan sa Dubai. O sana ito i-report ho ng mga kababayan natin, mga Pilipino na nandyan sa Dubai, ito sa Bugres, kasi nga nakakasira siya sa ating bansa. Nakakasira siya sa ating ekonomiya, sa gobyerno natin, at saka ito ay nabibigay ng confusing kalituhan sa ating mga kababayang Pilipino. Ilalo na sa mga taong hindi marunong mag-research at saka tamad mag-research. At isa lang na vlogger ang kanyang pinapanood. Didiis pa. Kaya magkakaroon ng confusion dito. Magkakagulo. 'Di ba? Ang ginagawa nito ni Eloy Bugres. So para meron tayong ebidensya, mga kababayan, na ito na naman ang pinagnangak-ngak, pinagdadaldal ni Eloy Bugres. For more details, let's watch this. Ang sabi sa akin ng mga marites, mga sulsulira, mga human CCTV ko. Hag ito, mga tested and proven ko talaga to ang kanilang prowess when it comes to investigative chismis. Investigative, kutso-kutso. Tested and proven ko talaga sila to. Nasa St. Luke's, itong si Bangag, nag-aagaw buhay na siya dahil siya ay may cancer. Pero dahil kami pera I don't know, baka may pa-clone na sila, baka may clone na ng gagong yan. Pero, ang ma-assure ko lang sa inyo, hindi na sa magabo 2028, guys. Kung malampasan niya man ang Abril ngayon, hindi na nasa maglampas sa May, hindi na nasa aabot sa birthday ko. Mga siguro in the next few days, ma-announce na sila nga tayo siya.
Ang ano nga, dinig ko nga, bumibili na nga sila ng ticket, papunta na sila Somalia. Yung mga magnanakaw sa gobyerno, yung kanya mga alipuris, bumibili na nga sila ticket sa Somalia. May narinig pa ako, pupunta doon sila doon sa Kitts and Nevis na mga countries, doon na daw sila titira, doon sa mga volcans. Non-novice from the 36. Di ba? Pakalat na naman ng fake news mga kababayan itong si Eloy Bogres. Tapos sabi pa niya na daw si President BBM hindi na daw makaabot sa kanyang birthday. Iba ka siya ang hindi na makakaabot sa kanyang birthday mga kababayan. Di ba Eloy Bogres? Baka maback to you ang mga sinasabi mo. Like for example, dito mga kababayan sa nangyari sa Secretary General ng PDP Laban. Ano nangyari sa Evan? Natigok, namatay the other day. Kasi nga itong mga DDS, di ba napapakalat sila na meron daw stage 4 cancer si President BBM, malapit na daw matigi. Pero ang natigi ang kanilang kalyado mga kababayan. Di ba? For more details, let's watch this. Ito hindi ito pangit. Bakit? Isa sa mga sinusumpa ang ating Tito Bongbong na namamatay, no? Isa sa mga anong tawag dito, mahilig manumpa at magsabing mamatay ka na, BBM, okay? Ay ayan na nga po, natuluyan. So namatay naman, nabawasan na naman, ano na, kasasabi nyo ng stage 4 cancer na yan, oo, ayan, nabawasan na naman kayo, namatayan na naman kayo, di ba? Didilis namatay dahil sa pagsusumpa kay PBBM. At saka sasabi ng may cancer, stage 4, ayun, may nabawas na naman sa kanilang bilang. O ano na mga DDS, di ba? Lagi naman yan sinasabi dito na be careful what you wish for. Kasi nga hindi malayo talagang mag-back to you ang inyong mga sinasabi kay President BBM. Baka ma-wish granted kayo ni Cara David. Ano nangyari ngayon sa inyong kalyado na itong PDP Laban, isang Secretary General natigok, di ba? Dahil kasi yan sa inyo, mga DDS. So, dito rin kay Jason sa mga kababayan, alam niyo ba na 16 hours, isipin nyo, 16 hours hindi nakapag-post itong si Jason sa doon sa kanyang Facebook page. Kasi tiningnan ko mga kababayan, kasi nga diba kung isipin natin kapag merong mga fake news na kumakalat, lagi talaga yung nangunguna itong si Jason sa. Kung hindi man siya yung nangunguna, talagang sumasakay yan mga kababayan. Diba? Correct me if I'm wrong, DDS. Lagi yung sasakay itong si Jason sa. Pero ang nangyari, nung tininan ko tungkol sa mga post ng mga DDS na meron daw stage 4 cancer, ito si President BBM, ito si Jason sa na nahimik lang. Wala siyang post mga kababayan, kahit isa. Hanggang tininan ko kanina, abay wala pa rin post mga kababayan, 16 hours na. 16 hours, walang post itong si Jason sa. So ang tanong natin, nasaan ito si Jason sa 16 hours mga kababayan? Ano kaya ang nangyari sa kanya? Kasi nga, di ba alam natin, si Jason sa in just 1 hour mga kababayan, meron niyang post 5, 6, 7. Pero 16 hours wala kang post, so talagang mapapaisip ang mga kalyado mo na saan na si Jason sa. Baka totoo yung sinasabi ng ibang mga kababayan na isinugod na naman sa ospital itong si Jason sa. Diba? Sakto ba DDS? Baka isinugod na naman sa ospital ito si Jason sa. Kasi kan diba meron siyang sakit daw sa baga mga kababayan. Ito si Jason sa meron niyang sakit. At according ho sa mga kumakalat na balita, sa baga daw ang problema. Kaya pala lagi itong inuubo mga kababayan. Diba kapag siya ay mag-vlog, inuubo lagi. Palagi naman kasing naninigarilyo. So nangyari, ang kanyang baga, merong problema. At saka labas-pasok na daw ito sa ospital, mga kababayan. Baka na-back to you din. Diba? So hihintayin natin itong si Jason sa na makapag-post na naman. But until now, wala pa ring post. Nasaan na kaya si Jason sa? Diba? So ngayon, ipapakita ko rin sa inyo itong vlog ni Mike Abby. For more details, let's watch this. Ang pagpapakalat na di umano si Pangulong Marcos ay merong sakit o cancer, yan ay fake news. Hindi na yan parte ng demokrasya at kalayaan sa pamamahayan. Yan ay pananagutan na
yan ay dapat ay kasuhan na. At dapat po ay ipakita ng gobyerno ang batas tungkol dyan. Hindi nakukuha sa warning, hindi nakukuha sa kunwari tapang, hindi nakukuha yan sa kunwari ay anti-Marcos at pabor kayo sa mga politikong kung sino man. Hindi po yan dahilan para gawin nyo. At hindi rin po dahilan o depensa na hindi nyo alam yung batas. At hindi rin depensang hindi nyo alam na fake news. Marami na pong nasampulan na ganyan, na nagpalabas ng kung ano-ano hindi sigurado. Pagdating sa investigasyon, umaamin, nagsosorry, dahil yung pala ay for views only, for subscriber only. Kayo yung mga salot ng demokrasya, salot ng lipunan at walang totoong pagmamahal sa bansang Pilipinas, sa mga Pilipino. Kahit saan kayo nandoon. Kayo ay nandito sa Pilipinas o nasa abroad, pero kung bumatikos kayo, fake news, wala sa lugar, hindi yan ibig sabihin wala kayong pananagutan. Meron at meron po yan. Kamamahal na araw lang. Hindi natutulog ang Diyos. Kung hindi kayo nagsisi, alam ng Panginoon kung ano ang nangyayari sa ating bansa at sa inyong mga ginagawa. Huwag nating kalimutan, paalaala lang yan. Kung ayaw nyo maniwala, na sa inyo. Walang imposible sa ating Panginoon. Huwag nyong sobrahan dahil lang sa inyong interest na lumaki yung channel nyo, dumami yung viewers nyo. Pero yung accountability, yung responsibility and accountability, yan po ay mahalagang pinangangalagaan. Kung sige-sige lang, for views only, may limitasyon yan. May pananagutan yan. At yan ay pinagsisisihan pag umabot na kayo doon. Hindi ito pananakot. Paalaala lang. Kung ayaw nyo sumunod, bahala kayo. Kung ayaw nyo maniwala, bahala kayo. Pero ako sinasabi ko lang. Dahil obligasyon kong iparating sa abot ng aking kakayanan, kaalaman, kung ano ang proteksyon para sa lahat. Dahil after all, lahat tayo ay Pilipino. Lahat tayo dapat nagmamahal sa ating bansa. Tayo na isang demokratikong bansa, pero may limitasyon ang kalayaan sa pamahayag. Hindi absolute o hindi ho, ano tawag ito, hindi ho pwedeng basihan, malaya tayo, magagawa mo ng lahat. Mayroong limitasyon yan. Hindi pwedeng lahat ay pwede mong gawin. Walang ganon. Lahat mayroong pananagutan. Pag sumobra, yun ang totoo. Pero yung lahat magagawa mo dahil may karapatan ka at demokrasya, malaya ka, mali-mali po yan. So, paalaala lang po. Ang pagpapakalat ng fake news na may sakit ang Pangulo, pagsabotahan sa Pilipinas, sa seguridad at ekonomiya ng bansa. Kasi ang Pangulo, ang Chief Executive, siya yung chairman ng foreign policy. Doon nakasalalay ang ekonomiya at seguridad ng bansa. Di ba? Ang mga negosyanteng foreign investor at local nakasalalay sa programa ng Pangulo at kalusugan ng Pangulo. Pagka yan ay pinalabas nyo at naniwala sila, may malaking epekto ang mahirap, lalong maghihirap. Ganun ang masamang epekto niya. Ginagawa nyo for views only, ginagawa nyo, akala nyo makakatulong sa inyong politikong sinusuportahan. Maling-mali po yan. Pati yung politiko na inyong sinusuportahan, masisira yan. Lalo na kung identify kayong pabor sa kanya. Kasi yung lumalabas, kinukusinti kayo. Lumalabas na parang may gusig na sila, hindi kayo pinagsasabihang mali yan. Ang mali, kailanman mali. Di ba? Kung totoong may malasakit ang politikong inyong sinusuportahan, dapat pagbawalan kayo sa paggawa ng fake news kasi makakasira sa kanya. Pero kung mananahimik at akala'y nakakatulong sa kanya, pare-parehas kayong kalaboso. Dahil ang mga Pilipino, matatalino. Alam nila ang totoo at fake. Alam nila ang inyong mga galaw.
So kung ayaw nyo maniwala, again, bahala kayo. Karapatan kong sabihin ito para doon sa mga Pilipinong huwag mabudol, huwag maging biktima, huwag maniwala sa ganon. For views, for subscribers, for followers only. Pero nakakasira sa pangkalahatan. Hindi yan tama. Mali yan. Kaya ang gobyerno, muli kong tinatawagan, ipairal nyo ang batas. No one is above the law. Ignorance of the law excuses no one. Yan po yan. Marami ng mga vloggers at supporters nila ang pinatawag ng NBI. Lahat sila nagsisisi, umiiyak, nagsosorry pagdating ng NBI. Anong nangyari? Tinuluyan sila. Natural. Hindi naman ho katanggap-tanggap at hindi naman po pag nagsorry ka at sinabi mong hindi mo alam na bawal yan, tapos na yan. Hindi po. Yun yung sinasabi kong ignorance of the law excuses no one. Yun yun. Hindi depensa sa mga investigador at sa korte ang hindi mo alam ang batas. Hindi mo alam fake news, hindi mo alam na bawal, hindi yan depensa. Yan ang magpapalubog sa iyo. Kasi yung pag-amin mo, nangopya ka lang, pag-amin mong ginamit mo lang, hindi mo alam, yun ang ebidensya laban sa inyo. For your information. Kung hindi nyo maintindihan dahil sarado ang isip nyo, hindi nyo maintindihan dahil akala nyo ay paninira ito, wala akong magagawa dun. Ang ginigising ko yung bukas ng kaisipan para malaman nila ang limitasyon at karapatan sa ilalim ng demokrasya at sa ilalim ng ating mga kaganapan at batas kung ano ang mga limitasyon. Okay? Paalala lang yan. Kung magiging maingat, maniniwala kayo, hindi ka sasabi. Pero kung wala kang pakialam, matigas ang ulo mo, at sisiraan mo pa ako na bias yan si Mike Abe, bayaran yan si Mike Abe, may maleta yan si Mike Abe, lahat yan garbage. Basura sa akin lahat yan. Kasi prinsipyo, paninindigan, katotohanan, ang daladala ko sa lahat ng oras kahit saan ako nandoon. Pera nyo yan. Pera ko. At pinaghihirapan ko yan. Hindi yan galing sa inyong mga iniisip na mali. Kasi hindi ako taga-gobyerno. Wala akong kapangyarihan para tumanggap at manghingi ng pera galing kung kani-kanino. Dahil hindi naman ako ma-influensyang tao at hindi ako taga-gobyerno. Hindi ko naman sinabi ang taga-gobyerno lahat ay korap. Ganun po yun. Kaya yung lahat ng inyong sinasabi, bumabalik sa inyong lahat yan. Good luck sa Okay, inyo. so mga kababayan ko, meron akong kunting pakiusap lang. So pagkatapos ninyong panoorin ang ating video, sana puntahan natin ang ating Facebook account. Bakit sa Ivan? Kasi trinabaho ho ng ating mga kababayang DDS. Yung mga mababait na mga DDS, trinabaho ho ang ating Facebook account, mga kababayan. So meron silang pinaplano na kung saan gusto nilang pababain yung rating ng ating Facebook account. At saka nilagyan nila doon, mga kababayan, na doesn't recommend or hindi i-recommend. At saka ang dami doon inatake si Ivan kasi plano nilang ipapatik down ang ating Facebook account. So mga kababayan ko, meron po akong kunting favor lang na pagkatapos ng ating video na to, puntahan nyo ang ating Facebook account at saka i-recommend natin. I-click nyo lang po ang nilagyan ko na arrow. So very easy lang yan. Merong rating, bigyan nyo ng rating na 5. At saka lagyan nyo ng recommended, highly recommended, at saka merong comment na konti. Para mga kababayan, ma-prevent natin ang kanilang masamang plano. Kasi kapag mababa yung recommendations, mga kababayan, meron kasing gagawin itong si Meta sa account ninyo. Baka i-restrict, baka hindi na i-recommend, or meron problema. Yan ang kanilang ginagawa sa ibang mga Facebook account na mga pro-admin supporter. Okay, so please, kunting favor lang. Don't forget, i-rate natin ating Facebook account. I-click nyo lang yan. Very easy lang. At saka napakadali lang po. I-rate 5 natin at saka i-recommend natin. Okay ba? So again, thank you so much. So patuloy tayo, mga kababayan, dito sa ginagawang kalokohan ng mga DDS na kung saan ang kanilang ginagawang paninira kay President BBM. Ngayon, nagalit na si President BBM. Tapos binigyan ng mandato ang taga-NBI at taga-PCO
na kakasuhan itong mga trolls, itong mga DDS vlogger na nagpapakalat ng mga fake news. For more details, let's watch this. Politika lang ang nakikita ang motibo ng NBI sa pagpapakalat ng balitang may sakit umano ang Pangulo. Ayon din sa ahensya, tinutugis na nila ang fake news peddlers. Iniimbestigahan na ng NBI ang mga posibleng nasa likod ng mga kumalat na social media post tungkol sa umano'y sakit ni PBBM. Ito ay matapos sabihin ng palasyo nitong Lunes na fake news at walang basehan ang mga ito, kasabay ng apelang huwag magpabiktima sa ganitong klaseng mga kwento. Isa lang ang tinukoy ni NBI Director Melvin Matibag na motibo sa paglutang ng panibagong naratibo laban sa Pangulo. Wala namang ibang magiging natin dyan, magiging conclusion kundi that is all part of the political game ng mga nagnanais na hindi maganda sa posisyon ng ating Pangulo. We are conducting the investigation already and if necessary yung mga charges should be filed also po. Noong Pebrero, una nang sinampahan ng reklamong cyber libel ng NBI ang dating broadcaster na si Jay Sonza at vlogger na si Jeffrey Celis o mas kilala bilang Ka Eric dahil sa umano'y pagpapakalat ng peking medical records ni PBBM. Sinundan naman ito ng pagreklamo kay Jack Argota, isa rin social media personality sa parehong asunto na may dagdag pang unlawful publication. Tiniyak naman ni Matibag na dadaan sa due process ang panibagong investigasyon. Ihinahabol din ng PCO ang mga nagpapakalat ng fake news. Kinasuhan nito ang mga nasa likod ng social media posts kaugnay sa umano'y energy lockdown sa bansa. Dumulog si Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez sa Department of Justice ngayong araw para paimbestigahan ang mga nagpapakalat ng fake news tungkol sa kasalukuyang estado ng bansa kaugnay sa kinakaharap na energy emergency. Kasunod ito na naging babala ng Malacanang na papanagutin nila ang kahit na sinong magpapakalat ng maling balita tungkol sa kahit anong issue, lalo na sa panahon ng krisis. Today, upon the directive of President Ferdinand Marcos Jr., the Presidential Communications Office is giving teeth to our warning. We are initiating the filing of charges against the persons responsible for the Facebook page Malasakit News Pilipinas. Malasakit News Pilipinas, for posting fake news in a malicious desire to sow public panic and confusion and undermine public welfare and safety. Pinaiimbestigahan ng PCO sa DOJ ang hindi bababa sa 3 umanong fake news posts sa social media. Kilalanin ng mga tao sa likod nito at iharap sila sa korte. These totally false posts involve, number 1, a fabricated energy lockdown designed to scam the public into buying solar panels. Number 2, a manufactured fuel shortage meant to sow panic by inducing the public to stock up on gasoline, diesel, and LPG. And number 3 post, an invented emergency lockdown on account of an imagined COVID-19 cicada variant. All these posts are blatant lies and fabrications that fall under the definition of false news, the publication of which is deemed a crime punishable by up to 6 months imprisonment under Article 154 of the Revised Penal Code. And because it is committed online, the penalty is higher under the Cybercrime Prevention Act. Kasama sa mga isinumite ng PCO sa DOJ ang resulta ng kanilang paunang pagsusuri para makatulong anya sa gagawing investigasyon ng ahensya. Any attempt to mislead the public about the energy security, supply, or pricing to sow confusion will be treated as a serious offense. We will not let you get away with a crime. We will go after you and hold you to account. Patuloy din anya ang pagbabantay ng PCO sa social media at iba pang information ecosystem para makita at makontra ang iba't ibang disinformation campaign online. At sana tatrabahuin din ng taga-PCO at ng taga-NBI, ng PNP, itong si Eloy Bugres na nandyan sa Dubai, mga kababayan. Kasi nga hanggang ngayon, napapakalat pa rin ng fake news. Di ba walang takot talaga eh. Syempre, hindi siya takot, confident siya kasi nandun siya sa ibang lugar. Meron kasing jurisdiction issue, mga kababayan. Pero sana i-report itong si Eloy Bugres sa otoridad doon sa UAE o sa Dubai, mga kababayan.
Kasi kapag hindi yan sasampulan, gagawin pa rin yan at gagawin pa rin yan ni Eloy Bogres. Siyempre, dyan siya kinontrata Dyan siya kinontrata ng pamilya Duterte. Kaya ang kanyang goal, mga kababayan, ang kanyang ginagawa para siraan ang Marcos administration, para siraan si President BBM. At saka doon sa hakbang na ginawa ng taga-NBM, mga kababayan, actually marami doon mga trolls at mga vlogger na kakasuhan. So kinumpile muna lahat, mga kababayan. At sana papangalanan din na taga-PCO kung sino yung admin ng Malasakit News Pilipinas na Facebook page, mga kababayan. Ano ba ang ginagawa, Sir Ivan, nung page na yon, yung Malasakit News Pilipinas? Alam nyo, EI lahat ng kanilang mga post doon. EI video. Meron ngang, mga kababayan, meron silang video doon na kung saan tinira nila yung Roman Catholic, ang mga Katoliko, na daw i-ban na sa Pilipinas. Alam nyo, nakakatawa talaga Tas ang dami pang naniwala. Ang daming nagpanik, mga kababayan. Kung mabasahin natin yung comment doon sa kanilang video, ang daming nagulat, ang daming nagpanik, maraming na-confuse. So, para maintindihan natin, mga kababayan, ipapakita ko sa inyo ito example. For more details, let's watch this. Paalala sa mga debotong Katoliko, tatanggalin na sa bansa ang relihiyong Katoliko simula sa buwan ng May. Tingnan nyo sa post namin ang mga dahilan para malinawan kayo kung bakit. Di ba? Kalokohan talaga. Tas tayo'y mapapaisip, sino ba talaga yung admin nitong Malasakit News Pilipinas, mga kababayan? Ano ba ang kanyang relihiyon? Di ba? Hindi kaya Kojik? Joke lang. Hindi kaya Kojik yun? Di ba DDS? Kojik kaya siguro yun? At saka dito rin sa ibig sabihin ni PCO Secretary Gomez na tungkol dito sa papapakalat ng fake news tungkol sa energy lockdown o sa energy crisis issue, itong page na to, meron silang post, mga kababayan, na kung saan nililito nila yung mga tao, tas kalaunan, meron silang i-promote na solar. Ito ang ating ibig sabihin. Dahil sa mababang supply ng enerhiya sa bansa, kaya posibleng magkaroon ng malawakang brownout. Nakahanda ka na ba? Bumili kayo ng solar light na magagamit sa brownout. Naka-buy one, take one ito at mura lang. Tingnan nyo sa post namin. Paalala, nakahanda na ba kayo sa posibleng lockdown at brownout sa Pilipinas dahil sa energy emergency crisis sa bansa? May ere-recommenda ako, makakabili na kayo ng mga solar equipment, power bank, rechargeable fan. Tingnan nyo sa post namin. Di ba? Scam? Meron silang ipinapromote doon na store or product, mga kababayan. Nililito nila yung mga tao, tapos ngayon meron silang gin-promote na produkto. Diba? Gunggong talaga So tama lang kakasuhan niyang Malasakit News Pilipinas na Facebook page. At sana papangalanan kung sino yung admin niyan, mga kababayan. Dapat malaman natin, dapat makilala natin kung bakit tinitira niya yung relihiyon na Katoliko. Okay? So before tayo magpapatuloy, mga kababayan, syempre i-acknowledge natin ating mga suki, mga early birds, yung nanguna na nag-comment dyan sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. Okay? So nandyan si Maricruz Hernandez from North Carolina, USA. Nandyan din si Axel Sainen from Riyadh, Saudi Arabia. I-shoutout natin si Flaviana Avila from Vancouver, Canada. Nandyan din si Marie Usta, Elizabeth Habihan, Martina Cabillo. Nandyan din si Maria Fumoto, Necanor Cabael. Hi to Florife Gumapag, Lolita Banaines from UAE, Dubai. Nandyan din kasama natin sa Monez Borromeo. Hi to Sam the Expert. Siya nga pala, itong si Sam the Expert, siya yung dating account na Samway Vlog na nandyan sa Riyadh, Saudi Arabia. Okay, so nandyan din si Ana Cordoba, Rodrigo Bumatay, Patricia Maurer. Hi to Mex Talks Vlog, si Ma'am May Dunes, kasama natin. Nandyan din si Celsa Hanson, Leonila de la Cruz, Evangeline Borgonio, and hi to Sir Jaime Garcia from Nottingham, UK. Okay, so mga kababayan ko, well, syempre, before tayo babalik doon sa mga mainit na mga issue, dito muna tayo sa balita tungkol kay President BBM para malaman ho natin at malaman ng mga DDS kung ano yung mga lakad ni President BBM. For more details, let's watch this.
At sa punto pong ito, narito ang update tungkol sa mga programa ng kasalukuyang administrasyon dito sa Mr. President on the Go. Una nga po dyan, mga kababayan, nangako si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ayusin ang mga problemang kinakaharap ng mga local government units o LGUs. Sa oath-taking ng mga opisyal ng Vice Mayor's League of the Philippines sa Malacanang, sinabi po ng ating Pangulo na isinusulong ng kanyang administrasyon ang pag-amyenda sa Local Government Code upang mapalakas ang pananagutan at kakayahan ng mga LGU. Ayon sa Pangulo, ipinapakita ng datos na 29% lamang ng mga LGU ang nakapasa sa Seal of Good Local Governance noong 2023. Karamihan sa mga hindi pumasa ay may kakulangan sa pinansyal na pamamahala, disaster preparedness at social protection. Binigyang diin din ng Pangulo na 64% ng mga LGU ang umaasa sa national tax allotment, habang malaki rin ang porsyento sa panlabas na pinagkukunan ng pondo. Tinutugunan din ng gobyerno ang mga problema sa digital governance, kabilang ang mahinang internet, kakulangan sa infrastructure at limitadong ICT resources sa mga local government unit. Kasama sa mga hakbang ng administrasyon ang pagpapalawak ng Local Government Support Fund, paglulunsad ng electronic LGU system, at pagbibigay ng tig-100,000 piso na educational grant sa bawat barangay. Ayon pa sa Pangulo, layo ng mga hakbang na ito na palakasin ng mga LGU upang mas maging self-reliant, responsive at competitive sa paglilingkod sa mamamayan. Malugod na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga opisyal ng Mitsubishi Motors Philippines Corporation sa isang courtesy call sa Malacanang. Sa kanilang pulong, napag-usapan ang planong paggawa ng hybrid electric vehicles sa ilalim ng Electric Vehicle Incentive Strategy o EVs program. Ayon sa Pangulo, ang patuloy na tiwala ng kumpanya na maglagak ng puhunan sa bansa ay nagpapakita ng kanilang kumpiyansa sa ekonomiya sa bansa. Dagdag pa niya na nangangahulugan ito ng mas maraming trabaho, mas kaunting pagdepende sa gasolina, mas mababang gastos para sa mga driver at mas maraming opsyon para sa bawat Pilipino. Pinagunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpupulong ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food, and Transport o UPLIFT Committee ngayong araw. Tinalakay sa pulong ang mga rekomendasyon ng Development Budget Coordination Committee o DBCC kaugnay ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Layunin din itong masuri ang mga hakbang na makatutulong sa pagpapagaan ng epekto ng tumataas na presyo ng langis sa mga Pilipino, lalo na sa mga commuter, manggagawa at mga pamilya. Kasama rin sa tinalakay ang mga dagdag na panukala para mapabilis ang pagbibigay ng tulong at mas maibsan ang bigat ng dulot ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo sa bansa. Isang appointment system ang inilunsad sa kadiwa ng Pangulo Store sa Quezon City. Ito'y para magkaroon ng maayos at organisadong pamimili sa murang bigas. Ang senior citizen na si Ate Adelina, gabi pa lang ay nagpatulong na sa kanyang anak para makapag-register upang masiguro na may slot at makabili ng 20 pesos na bigas. Malaking tulong po ito sa amin na online kasi pwede kang pumili ng oras. Kaya katulad sa akin, pumili ako ng alas 6. Kaya alas 4 na nandiyan ako sa labas. Kasi ang haba-haba ng pila. Kasi katulad na lahat kami naka-online. Yung iba na may milit yung mauna kasi naka-online din sila. Sabi ko, nahuli po kayo. Kaya malaking tulong po ito sa amin na itong online. Marami rin sa ating mga kababayan ang maagang pumila upang makabili ng 20 pesos na bigas sa kadiwa sa Bureau of Animal Industry o BAI sa Barangay Vasra, Quezon City. Yan ay sa kabila ng appointment system na kanilang ipinatupad simula kahapon April 6. May hiwalay na pila ang mga nakapag-online register at ang iba na hindi nakapagparehistro. Ayon sa tagapamahala ng Kadiwa ng Pangulo program dito sa Quezon City, priority ang mga nakapag-appointment. Pero sinisiguro naman nila na hanggat may supply, tuloy-tuloy ang kanilang pagbebenta kahit hindi nakapag-register online. Hinihikayat naman ang pamunuan na mag-register na online bago pumunta sa Kadiwa dahil layo ng sistemang ito na panatilihin ng maayos at mabilis na pagbili ng bigas ng mga tao. Bago ipatupad ang bagong sistemang ito, gabi pa lang dagsana ang ating mga kababayan sa Kadiwa, Quezon City. Kaya't itong appointment system ang nakitang solusyon upang hindi na pumila ng sobrang aga ang mga tao. Mas siguro lang na makaabot sa supply ng 20 pesos na bigas. Para mag-register online, pumunta sa official Facebook page ng Kadiwa.
Pindutin ang registration link o iscan ang QR code. Sundan ang proseso sa loob ng link at ibigay ang impormasyong kinakailangan. Huwag ding kalimutan na screenshot pagkatapos mag-register dahil isa ito sa kanilang titingnan para i-verify bago makabili ng bigas. Nagsisimula ang pagbebenta dito ng alas 6 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa merkado para makabawas sa gastos sa pang-araw-araw, pinipili ng ating mga kababayan na bumili sa kadiwa dahil mas abot kaya ang presyo ng mga produkto, lalo na ang bigas kumpara sa benta sa ordinaryong palengke. Ayon sa huling tala ng Philippine Statistics Authority o PSA, as of March 1, nasa 1.88 million metric tons ng stock ng bigas ang mayroon sa bansa. Ibig sabihin, tumaas ito ng 16.5% sa kaparehong buwan noong nakaraang taon na mayroon lamang 1.61 million metric tons ng stock ng bigas. Pero dahil pa rin sa tumataas na presyo ng produktong petrolyo, apektado na ang mga local farmers na nagsusupply ng bigas dahil sa mas mahal na singil para sa pag-aangkat mula sa mga sakahan patungo sa mga trading centers. Sinisiguro naman ng pamahalaan na sapat ang supply ng mga pang-araw-araw na pangangailangan ng tao, lalo na ang bigas. Sa kabila ng tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, dulot pa rin ang kaguluhan sa gitnang silangan. O ngayon mga DDS, ganyan ba ang merong sakit? Ganyan ba ang merong sakit daw na stage 4 colon cancer na tao? Tingnan nyo si President BBM, kaliwat kanan ho yung event niya. Kaliwat kanan yung mga meetings, meron pang ibang event. Ganyan ba ang merong sakit na stage 4 colon cancer? Diba? Back to you. Kaya yan ang nangyari. Kasi puro kayo paninira, inaalipusta nyo ang ating presidente, sinisiraan ninyo, diba? Gusto nyo na matigi, pero ibang tao ang natigi. Kalyado ninyo. Diba? Sa mga kababayan ko, idagdag ko rin. Naalala niyo ba yung sinabi ko na merong 900,000 barrels na darating sa Pilipinas na diesel? Diba? This month, April. So this coming Friday mga kababayan, yan, konfirmado na. This coming Friday, darating yung 300,000 barrels na diesel. At para yan madagdag sa ating reserve, oil reserve sa Pilipinas. Pero hindi pa sure mga kababayan kung bababa ba kaagad yung presyo ng ating gasolina at saka diesel at saka yung iba. Hindi pa sure. Pero ang sure, darating ngayong Friday ang 300,000 barrels na diesel. Okay ba? So anyways mga kababayan ko, ipapakita ko rin sa inyo itong interview kay Yusek Claire doon sa DZMM. For more details, let's watch this. She woke up like that. Yes. Diba? Sana all. Sana all. Nakaayos na ng konti. Hindi naramdaman ni Yusek ang heat index ngayon. Oo nga. Hindi, mataas nga ang heat index niya eh. Kasi Oo nga, sobra. Oo, she Init looks na init. hot. Oo, she looks so hot. Ayun. Pinapatawa ka lang namin, ma'am, kasi ang dami na namang issue. Correct. Una-una gusto ko malaman yung kalagayan daw ng Pangulo kasi ang dami na naman. Kaliwat kanan, hindi ko maintindihan. Bakit ba may mga tao na gano'n ang mag-isip na ito si ganito, mangyayari ito sa kanya. Ano ba kayo, mga Nostradamus ba kayo? At alam niyo ba yung talagang kalagayan ng isang tao? Oo. Bakit kayo naglalabas ngayon ng mga ganyan? Yung social media, ma'am, sobra Ang dami, na. ma'am eh. Oo. Ano po ang real score? Kumusta ngayon ang ating Pangulo? Okay. Alam mo, hindi sila si Nostradamus. Mga buitre lang sila. Buitre. Hindi kasi ganito yan, Ma'am Doris, no? Siyempre, pag SOCMED, alam naman natin kung sa mga nanggagaling ito. Ito yung mga tipong obstructionist, destabilizers. Alam mo naman na parang ayaw na gumaganda ang gobyerno. Ayaw nilang nakikita nilang nagtatrabaho ang Pangulo. Kahit anong gawin ng Pangulo, kahit anong gawin ng administrasyon ngayon, sa mata nila, dapat masira. So, kahit na yung kalusugan ng Pangulo, gagawa sila ng chismis. Kaya nga sabi ko, 'di ba? Buti na lang meron tayong mga katulad nyo sa mainstream media na talagang binabatikos itong mga klase ng mga fake news na ito. Hayaan na lang po kasi natin, 'di ba? Magtrabaho ang Pangulo. Yung mga naninira sa Pangulo, hangga't hindi po yan nanggagaling mismo sa Pangulo o sa doktor, 'di ba? Huwag po kayo maniwala. Yan po ay tahi-tahing mga kwento para masira lamang po ang Pangulo. At para madiskaril din po yung mga kaisipan po natin, naisipin natin ba't ganyan ang Pangulo hindi na healthy. Huwag po kayo mag-isip ng ganyan dahil patuloy po ang Pangulo sa pagtatrabaho.
Meron pa nga naglalabas ng mga medical report daw ng Pangulo. Hindi po ba mga peke naman? Naku, hindi pa rin talaga sila nadala. Ang dami nang nadimanda dyan. Sige po, ganito po sa lahat po na nakikinig sa atin ngayon, inaanyayahan ko po kayo na ipunin nyo lahat yung mga nagpe-fake news na yan, ibigay po sa amin dahil yan po ay talagang pakakasuhan po natin. Alright. Pero dapat ba nating i-expect na darami pa yan ngayon habang papalapit na papalapit, partner? Yung tinatawag natin na impeachment? Siguro po hanggat hindi po natin nakikita na nagtatrabaho yung ibang mga public servants natin na supposed to be nagtatrabaho at habang nagtatrabaho yung Pangulo natin para sa ating mga kababayan, ganyan po ang magiging naratibo nila. Dahil wala silang maipakitang trabaho ng kanilang iniidolo, ang sisiraan na lamang nila ay ang Pangulo natin. Ayun. Ngayon ma'am, ito nga napag-uusapan yung kalusugan ng Pangulo at nabanggit nga ni partner Doris na talagang maraming post online. Hindi natin malaman kung ano ba, iba-ibang sakit ma'am yung kanilang inilalagay. Merong cancer, kung ano-ano. Mahalagang malaman ho natin direkta po galing sa inyo na ang Pangulo ay nasa maayos at mabuting kalusugan ma'am. Kumusta po siya physically ngayon? Okay naman po. Actually, magkakaroon po ng meeting maya-maya lamang po para sa uplift, Kaya sabi nga natin, pwede ba kayo mga obstructionist kayo, puro kayo panira, huwag nyo nang guluhin ang utak ng Pangulo natin dahil siya po ang pangunahin niya pong iniisip, especially itong krisis sa Middle East. At yung mga kababayan natin, yung mga OFWs, pati po yung food security sa ating mga kababayan. So, pwede po ba? Tumigil-tigil na kayo. Kasi wala po mapapala ang mga Pilipino natin. Ang paninira nyo po, hindi po yan nakakatulong sa ekonomiya. Okay, so kasama din natin, nandyan si M.E. Pandong Rolyoda, hi to Carlina Miyahara, nandyan din si Medel Talon, Phil Macabato, Evelyn Garcia, shoutout natin si Shirley Riesman, nandyan din si Matandang Pugi Musang from Leyte, hi to Jenny Howard from Texas, USA, nandyan din si Rosalinda Gali from Washington, D.C., USA, hi to Ashin from Greece, Josephine Gallego, Tony De Los Reyes, Leonardo Aceliero, nandyan din si Noel Narcida, Butch De Leon, Robert Simbrano from Tarlac, kasama din natin si Josie Buhain, Jay Angeles, and hi to Epifania Espirito. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog na to. For more details, let's watch this. Ito na. Umpisa na natin tong mga bitter, bakit ba bitter? Kasi mga kababayan ko, ito hong Davao City na pinamumugaran na namumuno mga Duterte. Mga kababayan yung serbisyo ng galing sa national. Dito sa kay Pangulong Bongbong Marcos, yung 20 pesos na bigas, abay tinatago nila. Grabe. Tinatago nila dahil nga daw mga kababayan ang dahilan daw di umano ay ayaw nila na bumango si Pangulong Bongbong Marcos sa Davao City. Kaya ang akin naman dyan, maitatago pa ba naman yung pagbango ng pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos? Hindi na maitatago yan kasi ang Pangulo napakasipag po Ang gusto ng Pangulo ay talagang matugunan ang bawat pangangailangan ng ating mamamayan. Pero nakakalungkot po dito nga po sa lugar ng Davao na pinipilit po nilang pabanguin. Di ba boss? May pinipilit nilang pabanguin. Si Baste nagpadala ng may crudo sa Davao. Ngayon, meron na naman daw diesel galing Japan. Leche na kayo. Leche kayo lahat. Puro kayo fake news. Meron pa. Ano pa? Bagong-bago. Si Sara daw ang kumausap sa Iran. Yun. Para makadaan yung ating mga barko, makahakot ng mga gasolina at crudo at langis. Dyan sa Strait of Hormuz. Si Sara daw ang kumausap. Ano sabi ni Sara sa Strait of Hormuz? Putang ina nyong lahat. Iran President, Donald Trump, at First Lady ni Donald Trump. Gano'n ang pagkasabi. Yun nga ang matindi kasi kahit anong Google natin, hindi ho natin makita
na kumausap talaga si Sara. Oo nga. Kasi tayo magbabaka sakali din, baka nga naman. Oo. Pero ang lagi nating mababalitaan at makikita, mapapanood, si Pangulong Bongbong Marcos talaga ang kumausap. Oo. Dyan sila magaling sa trollings doon sila kumakapit hindi naman napapansin si Sara Duterte ng mainstream media, kaya dyan na lang siya sa kanyang mga trolling fanatico account. Kasi doon, nabibigyan siya ng chance na sumikat yung kanyang pangalan. Yun nga lang, sa maling pamamaraan. Pamemeke, no? Oo. Ikaw, balitat kaalaman. Tama nga sa sinabi ni Mima Alicia, no? Pero sa akin di ba, meron kasing hindi nila chine-check yung last 2 years ago, meron pong communication channel na si BBM saka yung Iran. No? Kasi yung kung maalala nyo, meron po dyan 18 crew ng mga Pinoy. No? Na parang naging hostage dyan sa Iran. Tapos nakipag-communicate si BBM at napalaya po yan. 2 years ago, pwede nyo i-research yan. So talagang meron ng communication channel. Kaya eventually, yan din po yung ginamit. Kaya kumbaga sa Iran, ang tingin nila kay BBM, maayos naman kausap. Kaya napagbigyan tayo yung Baga may history na talaga. may history ng nakikipag-ugnayan. Si Sara, paano mapapatunayan na nakipag-usap siya sa Iran? Wala, di ba? Meron siya dyan sa China, no? Sa China. Kaohsiung, So sa madaling salita, ibig sabihin ni Balita at Kaalaman, meron na hong namuong magandang relasyon ang bansang Iran at ang bansang Pilipinas. Po. Kaya hindi na nahirapan na makipag-usap si Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang gobyerno para nga po mapagbigyan sa kahilingan na ang ating mga barko ay makadaan ng maayos nang hindi haharangin ng mga missiles. Kasi, di ba, alam nyo naman yan, kapag barko ng mga kalaban nila, abay talagang lumilipad yung mga missiles para punteriyahin, pasabugin yung mga barko. Alam mo, Boss Mike, medyo gusto ko lang maging straight to the point dito sa nangyayari. Alam ko, apektado tayong lahat. Mga kababayan, wag nyo nung paniwalaan ng mga DDS na naluluga-luga. Na pinaano pa nila na ngayon na naghihirap tayo. Sino ba hindi naghihirap? Lahat po tayo naghihirap. Hindi po natin inais to na yung taas ng presyo ng bili, taas ng presyo ng krudo ay mangyari. Tandaan po natin may gera. Ganito po kasi mga kababayan swerte po tayo dahil may supply po tayo ng krudo at diesel o ano man yan. Basta gasolina meron po tayo. Kasi po mayroong bansa po na wala pong supply. Actually, sinusugal po ng ating Pangulo ang lahat ng bagay na ito para po mag-function tayong Pilipinas. Yun na lang po, maging thankful tayo. Kasi pag nawalan po tayo ng supply, lalo po tayo mamumblema. As in, walang supply. Tandaan niyo po, ang malalaking makinarya natin, pinapatakbo ng diesel. Ang malalaking korporasyon, pinapatakbo ng diesel. Kung mawawalan po tayo ng supply, mas mahirap po. Wala tayong magagawa sa ganyang pagtaas. Hindi natin kontrolado yan, di ba? Ganun din naman ang sinabi ni Digong noon. Sabi niya noon di ba, nung nagkaroon ng gera, di ba? Ang Ukraine at Russia, tumaas ng ng hanggang kulang-kulang 100. Ganon. Anong sabi ni Digong? Wala tayong magagawa dyan. Dahil hindi natin kontrolado kung ano man yung mga nangyayari dyan sa gera kaya tumataas ang gasolina. So ganun din naman ang katwiran ni Pangulo. Talagang hindi niya kontrolado pero may sinisigurado. Tama. Ang sinisigurado ay hindi tayo magkaroon ng kakapusan sa supply ng mga gasolina, krudo at langis. Para yung ating mga pangangailangan magawa pa rin natin at ma-supply pa rin sa mga mamayang Pilipino. Kaya nga Kaya nga instead na magpasalamat na lang sila sa ating presidente, ang ginagawa nila, binabash pa nila. Hindi ko nakikitaan yung mga DDS ng kahit man lang katiting na pasasalamat, katiting man lang na president, thank you, kasi lahat na lang na nakikita nila mali sa ating presidente. Mantakin nyo itong si Sara Duterte, gusto niya pang i-credit sa mga OFW, i-credit sa pati ba naman sa oil, aangkinin niya pa? Paano sila nagkaintindihan nga ng Iran? Sige nga. Paano sila nag-usap nun? Di ba? Di ba? Kaya nga di ba, tayo nga po, saksing buhay tayo sa mga nangyari na wala naman po talagang pinadala sila na para tugunan ang mga OFW natin. Biro nyo po, sabi ni Sara,
kundi ba naman po walang laman ng utak. Kita niyo po ginawa. Ayan. Napakadali lang magpadala ng eroplano. Like na like po sinabi niya sa Iran. Pero nyo gagawin niya pong kapamakan sa ating mga OFW. Nagbibira ng missile, magpapadala ka ng eroplano doon, magbibida-bida ka. Sasagutin ko yan. Go. Kasi nung sinabi niya, kaharap niya yung mga bobong vlogger. Ay, siyempre. Dahil nga siyempre, si Sarah, alam niya na hindi siya babarahin ng mga yon. Oo. Kaya nga hindi nagpapa-interview sa mga matatalino yun eh. Oo. So lahat ba ng mga vlogger na nag-interview sa kanya, bobo? Eh, ganun na nga. Parang ganun yun. Kasi kung ako yung vlogger, halimbawa ako yung vlogger, abay, ipapollow up ko yun. Paano niya gagawin yun? Tama. Hindi yung aayunan mo na lang na, nangyari, nagawa ko yan nung panahon ng COVID eh. Di ba nga, iba yun, COVID, at iba yung may missile na po pwedeng tumama doon sa eroplanong sasakyan. Kaya pala, Boss Mike, ano yung masasabi mo sa sinabi ni Harry Roque na isang linggo pa lang daw na naging, nung nagkaroon ng COVID pandemic, isang linggo pa lamang daw po, nagawa na ng solusyon ni Presidente. Yung issue sa fuel, issue sa lahat. Tapos ngayon na Presidente naman si PBBM, bakit isang buwan na, wala pa din daw matinong konkretong solusyon? Eto Mima ha. Mawalang galang kay Harry Roque. Kagalang. Wag mo lang galangin yung hype na yan. Hindi, may kasunod pa to eh. Sige, go. Alam namin bakla kang hayop ka. Mo. Diba? Yung mga sinasabi mo, alam mo ba yung naging epekto sa sambayan ng Pilipino? Oo. Kinulong nyo kaming mga hayop kayo. Tama. Pinilit nyo kami na pasuotin ng face shield kahit hindi naman kailangan. Magkano yun? 150 pesos. Sa 150 pesos na pinagkakitaan yung mga hayop kayo, napakaraming lumabo ang mata. Tama. Diba? Oo. Diba? Pero mo mandatory? Oo, mandatory. Kailangan isuot mo yung face shield. Nagbanta pa to. Ano sabi nito? Nagbanta pa yan eh. Ito putang inan to? Oo, yan. Oo. Sabi nyo, pag hindi kayo nag-face shield, mga hype kayo, makukulong nila lahat yan. Paano nga kasing hindi magbabantay ang hayop na yan? Kasi nga, yung kita. Eto, papaliwanag ko sa inyo. Sige. Kumuha ng pondo, bilyon-bilyon. Binili ng face shield. Tama. At kung ano-ano, face mask o ano pa mang mga PPE. Di ba? Pero mo yung pondo natin. Binili nila. Tama. Nung binili, wala nang balik yun. Ang ginawa pa nila, yung binili nila, ibinibenta. Kita mo kung gaano kalaki kinita nila. Napakahayop ng Parmalee na yan. Gago talaga to, putang ina matanda na to. Diba? Pero mo ginawa ni Digong, kumuha ng pondo sa kaban ng bayan. Yun, hindi na bumalik yun. Oo nga eh. Tapos nung binili, ibinenta ngayon. Ilang beses na doble kinita nila. Tapos nung ano pa yun, hindi pa, abang binibenta, nag-request pa ng another, nag-pending pa sila nun eh. Ikaw ba naman kapag nasarapan ka, hindi ka uulit? Oo, Siyempre, tinubuan pa nila. Second lockdown pa tayo. Sabi ko nga sa inyo imbis na ipamigay, pinagkakitaan pa ng doble-doble. Eto lang madali lang itong computein. Hindi mo na kailangan gamitin ng calculator. Magkano ang naging utang ng bansa? 7 billion, I think Nang lahat. iniwan ni Digong. 7 billion. 13 plus trillion. Ngayon, ilan ang utang ni Digong doon? 7 point something trillion. Magkano yung paghahati-hatian ng ilang pangulong natira? Kaya nga eh. Ngayon, isama natin yung kay Pangulo. Magkano na daw utang ngayon? 17 trillion. Sabi, pagpalagay na natin. 17 trillion. Ilan ang inutang ni Digong doon? 7 point. Dito nakalagay lahat ng kanyang inutang is 12.79 trillion. Yan yung updated na kasama na lahat. Kasama na siya. Yung inutang niya is 7 point something trillion. Okay. Magkano natira sa 7 trillion? 10 billion. 10 trillion. 10 trillion. 10 trillion. Sige, isama mo si Pangulo, pababa. Hanggang kay Aguinaldo. Hati-hatian mo. Tama. Yung inutang ni Digong. Halos kalahati pa rin ng 17 trillion yung inutang ng putang inan to.
hinahanap ko yung yung magnanakaw, bigla ko siyang nakita. Oo, sabi ko, may magnanakaw dito. Bigla ko nakita to. Tama. Tapos babaero pa. Tama. Oo. Di ba napakadali lang computein? Tama. Pero maraming naging masaya naman daw noon. Yung sila Michael Yang, bumiling property. Yung farm money. Yung mga may-ari ng farm money. Bumili sa Dubai. Sa Dubai. Tumubo pa. Oo, Lalayo ka pa ba? Yung pamilya lang ni Duterte, yumaman ng gusto eh. Siyempre. Anong dahilan? Anong magiging basihan? Ikaw ba naman makakapagbayad ka ng 150 million? Kada buwan? Kada buwan, di ba? Bukod pa doon, yung pera nila, mayroon ding pera galing sa masama, sa di umano'y droga. Tingnan na lang ninyo yung sinasabi ni former Senator Antonio Trillanes sa joint account, di ba? Ni Vice President Sara Duterte at nitong mga di umanong drug lord na to na humigit kumulang 2 bilyon. Kaya yun ba ang reason kung bakit ayaw mong ipakita yung SALN mo? At saka ano yung sabi ni Arnold Clavio? Na mas magugulat kayo sa ipapakita sa inyo na mga dokumento pag nilabas na ng bangko yung malaking nakamal ni Vice President Sara Duterte. May kagugulat ka pa ba doon, Boss Mike? Diba? Sa akin naman, ako in fairness naman, maging patas tayo. Hanggat chismis pa lang yan, mananatiling chismis pa rin yan. Kaya wag niyong pag-iisipan na ako'y lumipat na sa putang inanto. Kanina ko pa minumura to. Hoy, si Balita at Kaala mo, nasa sakto. Pero mamaya na yan. Si Balita at Kaala mo, Huwag kayong tira ng tira sa mga Duterte na walang nagagawa. Ang tanong kasi at balik, ano nagawa ni Pangulo? Si Balita at Kaalaman ang makakasagot niyan. Dahil yan yung nasa field. Pumupunta sa mga proyekto ni Pangulong Bongbong para ibalita sa sambayanan. Sandali lang tama itong mga to Biro nyo po 150 million a month hindi nasasakta ng mga Duterte. Tayo, 150 pesos na diesel, ang sakit sa atin. Kita mo katarantaduhan ng mga yan? Diba? Tayo 150 na ordinaryo, diesel, ang sakit-sakit na. Sila 150 million, hindi nasasaktan, dire-diretso. Dire-diretso ang pagbayad nila kay Kapman. Isipin niyo po yung mga kababayan. Balita at Kaalaman, pasok. Ano yung unahin natin? Siyempre yung mga proyekto ni Pangulo. Yung tinatanong nila, ano bang legacy ng BBM? Meron po siyang pabahay. May mga pabahay po yan. Pinuntahan po namin yung si Aling Olivia. Olivar. Yung basta pinuntahan po namin. Tapos meron pa yung Pasig River Esplanade. Ang daming negosyo na nabubuhay dyan ngayon. Ang nakakatuwa niyan, inisyatibo yan ni First Lady. First Lady Liza. Hello, Ninang. Ayan. Di ba, nakita niyo yan, pag pumunta kayo, Europe. Di ba, dati pag tinatanong ka, ang dumi, di ba? Pasig River, ang dumi. Ngayon, nagkakayayaan na ngayon. Tara, punta tayo sa Pasig River Esplanade. Napakaganda. Parang dati, imposible mangyari. Di ba? Tapos, meron pa yung e-gov up na yan. e-gov up. Yan, di ba? Lahat na online, pwede mong gawa, transact dyan, NBA clearance, yung mga NSO birth certificate, lahat online na. Diyan na rin makikita mo yung SSS mo, GSIS, PhilHealth, nandyan na lahat. Diba? Ang dami. Lahat yan. Ang dami. Tapos, yung... Solar, babay! Yung 20 pesos na bigas, yung binabanggit kanina. Bakit po yan na tinatago sa Davao? Kasi nga po, napapahiya yung mga pamilyang Duterte. Dahil dati po, sinasabi nila na imposible mangyari yan. Tapos ngayon, may mga bumibili. Di ba nakita mo yung isang video, pumunta sila sa Davao, may mga pumipila talaga doon sa 20 pesos na bigas. Kasi ganun po kahirap yung mga tao doon. Sinasabi nila. Actually, nasa isang survey, may datos na ang pinakamahirap na lungsod sa Pilipinas ay ang Davao City. Totoo yan. Kaya ang Pangulong Bongbong Marcos ay nagmamalasakit sa mga taga Davao, kaya binubuhusan ng 20 pesos na bigas. Tapos pinapalabas pa nilang masama. Alam mo, Boss Mike, meron din ako nakita nga patrabaho ni Presidente. Ano yan?
yung kahit online ka na lang, pwede kang maghanap ng trabaho through online, which is very accessible sa mga fresh grad. Diba? Natupad din yung isa sa mga pinakamatagal ko nang hinihiling na kahit wala kang perang pampamasahe, pwede ka nang maghanap ng trabaho through online. Thanks, President! Pero sasabihin ng mga DDS, mababaw yan. Mababaw yan. Laliman natin at bigatan natin. Oo. Pagdating sa infra, mga kababayan ko, maraming hindi natapos na mga gusali na tinatapos ngayon ni Pangulo. Maraming mga tulay na hindi natapos na ngayon tinatapos ni Pangulo. May mga dam na pinatayo si Pangulo na pinagtatawanan noon ni Sara Duterte nyo. Tapos ngayon napapakinabangan ng mga magsasaka dahil nakakaipon ng tubig kanyo. Irigasyon. Dumadaan sa irigasyon papunta sa taniman ng mga magsasaka. Tama. Pero noon kinukutya nyo siya. Tama. Ano sabi nyo? Ipunin daw ang tubig, dalhin daw sa Malacanang, kundi ba naman bobo talaga. Tinawagan. Palibasa yung utak mo hanggang talampakan lang ni Pangulo. Tama. Kaya hindi umuubra. Oo nga. Ngayon, isipin yung maigi. Kapakipakinabang ba ang mga dam na binuksan ni Pangulo? Siyempre. At doon din nakakatulong ang enerhiya. Yung tubig na umaagos na yan, kumukuha ng enerhiya, nagsusupply sa mga karatig, mga barangay. Mga nyo? baryo. So, hindi lang yan. Hindi lang yan. Namigay ng mga titulo ng lupa sa mga magsasaka. Namigay ng puhunan sa mga mangingisda. Nagbigay ng mga kagamitan para mas gumaang ang pagsasaka ng mga kababayan nating magsasaka. Shepherds. Kinansel pa yung mga utang. Wala na rin ang mga utang para hindi na alalahanin ng mga magsasaka. Ginawa ba ni Digong yon? Ang ginawa ni Digong, magpatayo ng pogo, magpatayo ng mga Pagkakakitaan. lahat yata ng illegal, pinagkakitaan Lahat ng illegal. Putang inan to eh. Bakit parang gigil ka dyan? Cold storage, saka yung mga ano ang tawag doon yung sa rice mill. Rice mill. Dahil po sa mga proyektong yan, yan po ang mga factors na contribute bakit posible na ngayon ang 20 pesos na bigas. Kasi po lahat po yan na nagpababa ng cost, no, 'di ba? Meron ng imbis na mabubulok yung mga meron ng rice storage. Tapos yung dito doon pala malaking contribution sa presyo ng ng bigas yung rice mill, yung mga rice mill dahil marami pong rice mill napamura nila yung bigas. Then po pala yung mga traders parang pinapatungan nila ng malaki yung pagpoproseso ng bigas diyan sa mga rice mill. Dahil nga may pinatayo na si BBM, diyan bantay sarado na yung meron pa. Teka lang ako muna. Ito talaga ang Pangulong Bongbong Marcos pinalaganap ang AI, di ba? Si Duterte, si Digong, alam ginawa? Inai ang mga babae. Di ba? AI versus IE. Yun, Boss Mike. Eto nga kasi, kung ating pag-uusapan lahat ng nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos, matatapos na yung oras natin, hindi pa tayo tapos. Ang dami talaga. Kaya skip na natin yan dahil kita naman ng taong bayan at napapakinabangan na. Tuloy-tuloy ang pagpapagawa ng mga gusali nga. Lalo na yan sa PUP. Anong ginawa ni Digong? Puta, tinengga yung mga building. Imbis na yung mga estudyante nagagamit ng maayos yung gusali at maging classroom. Ayun, putang ina. Netong hayop na to. Yung mga kababayan ko itinengga. Kaya tuloy yung mga mag-aaral Diyan sa PUP, yung iba nag-NPA Dahil pag nakikita yung building na putang ina tong hindi ginawa, tapos si Pangulo, dahil daw maka-NPA daw, dahil daw ito hindi maka-NPA, putang ina to, ito rin talaga may kasalanan Talaga nagpapanggap na hindi daw siya NPA pero nakasuporta. Pero maiba na po tayo. Pero gusto mo talakayin na lang natin to, idugtong lang natin to bago tayo mag-ship Nakakalungkot po itong mga kababayan natin na kita niyo po lumabas na po ang Pangulo na pinaparatangan po nila na may stage 4 cancer. Diba? Nakakaawa na kayo, mga hayop kayo. At ngayon, pinipilit pa nila, kung di ba naman na bobo tanga itong mga DDS, dinamay pa ang namatay na si Enrile. Na bakit daw nilabas yung picture at video ni BBM
na nandun pa si Enrile, sinungaling daw. Kung di ba naman to kukupal-kupal kayo, yun po ay file video. I-google mo yung file video, ibig sabihin, compilation video yun. Hindi yung live, hindi yung recent, yun ay parang montage, mga inutil. At si Pangulong Bongbong Marcos, kitang-kita nyo po live na live. Na kapag kasama ang mga vice mayor ng buong Kamaynilaan, kasama ng Saudi Arabia, na sino ngayon ang patay? Kaya ikaw, Jay Sonsa, ikaw ang malapit na. Dahil 1/4 na lang ang baga mong hayop ka. Yung ngipin mo at yung hininga mo, super weapon. Makipagtulungan ka na lang. Pwede natin gawing acid yung hininga mo, baho. 1 million? Alam nyo kung bakit nila ginagawa yan? Oh. Dahil nga sabi ko nga sa inyo, kapag hindi kayang tapatan, sisiraan. Siyempre. Yun lang ang po pwedeng gawin nila para lang sa ganun mapigil yung pagsikat ni Pangulo. Kasi bumabango na parang ilang-ilang si Pangulong Bongbong sa mga trabaho niya na pinapakita. Tama. Samantalang yung isa walang nagagawa. Oo. So ngayon, kailangan nilang i-divert yung issue para mabaling sa kung ano-anong mga issue na nilalabas nila kahit na patapon na. Para wag matutukan ng taong bayan yung mga mabubuting nagagawa ng administrasyon ni Pangulong Bongbong. Yan alam mo, napag-aralan ko nung grade 1 ako. Oo, yung lupit grade 1 pala. Ay, lupit pala naman. Cub Scout ako Laging handa. Ikas pahinga. Hindi Boy Scout Cub Scout. Sa amin kasi, ang tawag sa amin yung Cub Scout. Cub Scout. Bago ka mag-Boy Scout yan. Bago ka mag-Boy Scout. Parang training ground. Ngayon, ayun, di ba? Noong pa lang napag-aaralan na namin yan. Yung mga style ni Sarah, pang Cub Scout lang yan. Oo nga. Teka, ikaw, Mima. Ikaw, balita't kaalaman, kilala nyo yan sino naman yung scammer dun sa Dubai na nagpapakalat niya yung stage 4 cancer na yan? Buti na lang By the way, buti na lang mabait sa atin sa Facebook. Ang dami ba namang mga fake news peddler ang na-take down ng page? Sana pati yung yung mukhang patay na nga yung mukha nun grabe. Alam nyo, may nakita akong picture nung babaeng bugris down. Nagpatay-patayan. May utang kasi, stapa. Pinalabas na patay na siya. Sino rin matalino rin. Best friend neto yun Ano masabi mo doon? Balita't kaalaman. Shoutout po sa'yo, Eloy Bugris, yan. Shoutout mo pa. Puta, pangalan pa lang, pangit na. Pangit Bugrit, hindi mo, Bugrit. Yun. Grabe yun Ang dami palang in-scam noon. Merong warrant pala yung 2 years ago. Kaya pala hindi makauwi dito. Hindi makauwi. Kumakapit sa iba't ibang mga may lahing tao para hindi makauwi dito. Pero partida, pag nanalo si Sarah, nandito na yan. Yung mga yan. Kakampi pa naman ni Sarah mga magna. Alam mo, hindi ba kayo nagtataka? Lahat na lang halos ng kakampi ni Sarah, tama si Mima. Lahat na lang ng mga kakampi, kung hindi magnanakaw, kung hindi mga scammer, masasamang tao talaga, parang etong putang inanto. Di ba? Isipin nyo, mga kababayan, di ba? Kayo, naisip nyo ba? Lahat ng kadikit ni Sarah, puro mga masasamang tao. Kaya nga, pag naiisip mo, lahat talaga, Pag DDS, napapasok sa isip ko, mamamatay tao. Sige nga, magbanggit nga kayo ng hindi. Grabe. Baka naman mali ako. Tama, umpisahan natin, siyempre, sino? Si Escudero. Ito, medyo malayo pa. Malapit-lapit. Malapit-lapit. Di si Harry. Oo nga pala, Harry Roque. Jingo Estrada. Jingo Estrada. Malayo pa yan. Malayo pa. Maharlika. Di ba pinatay daw nung asawa yun, Mima? Di ba? Grabe yung puday daw nun Naglalangis na green yung puday niya po. May tumutulong green po. Tik naman. Nagnanana. Daw yan. Daw kay ano ba yun? Anong pangalan nun? Anonymous? Unanimous. Tapos yung pinainom daw na lason sa kanyang asawa. Pure. Yung sasakyan din. Hindi pa yung mga politiko grabe si Roque, talunan na politiko yun. Di punta naman tayo sa mga nakaupo. Sino ba yung mga magnanakaw na yan? Chis Escudero. Sino ba? Yung si Jingo Estrada. Sino ba? Si Joel Villanueva.
At senador muna tayo. Sino ba? Alam mo na, intriga talaga ako doon sa sinabi ni Villar! Ni Jesus Palsis. Anong sinabi? Sabi daw, at least 5 daw yung bakla sa Senado eh. Uy po, bakla sa Senado! Alam niyo ba yun? Hindi ko alam. Grabe. Sabi naman Isa lang yung naisip kong bakla doon Sabi ni Montulpo, sigurado na niya kasama si Jinggoy. Ito, di ba? Ay, meron pang 4 kung ganun. May 4 pa. Sino pa? Yun na, at least 5. At least 5. Sige, wag na nating dagdagan. O, 4 pa. Oo. Comment down below nga. Comment nga kung sino. Kung sino ang prospect nyo, kung sino ang mga medyo alanganin dyan sa Senado. Yung mga malalantik daw kung magsalita. May pilantik daw. Ay, lagi nila nasa comment, sabi ni Pulong Youthman, Jinggay daw. Sinabi na nga yan eh. Bakit si Jinggay lang? Ba't yun lang yung naiisip nila pag sinabing bakla? Si Jinggay lang. 5 nga yun eh. Sabi daw eh. Baka post may isa ka dun. Kasi Hindi naman ako senator eh. Kung senator ako, di ba? Amin na kagad ako. Di ba? Bakit? Masama ba? Na umamin. Sumubo. Kung aminin naman ni Chis Escudero, masama ba yun? Hindi. Iwan siya ni Hart. Kung aminin din ni Cayetano yan, masama ba yun? Kung magpakatotoo yung mga yun, kung sila yun. Kung sila yun, ha? Masama ba yun? Kung aminin din ni Subiri yan, masama ba yun? Huwag yun ang tawagin yung kung si Chisman, huwag yun ang tawagin, Chiskilay na lang. Ang masama, pag umami si Marcoleta na bakla, putang ina, pangit sa bakla. Putang ina, di ba? Okay. Yun, bulsog. Pinapalitan pala yung no? Pinapalitan yung Ang hirap nun. Pero, ang hirap nun. Ang hirap nun. Pag kayo napatawag yan talaga sa Blue Ribbon Committee, Oo. Ang hirap nun, no? Pero Senator, wag na ho kung sakali man Wag, masagwapo. Nakasama ho kayo sa Magic 5 na bakla daw, di umano. Masagwa nun. Diyan po sa Senado, wag na ho kayong umamin. Pero, pero Boss Mike, nararamdaman mo ba na Boss Mike, makinig ka. Boss Mike. Parang yung Marcoba. Hindi, pero nararamdaman niyo ba na itong si Senator Dante Marcoleta ay isa sa mga koba? Masagwa. Bakit naging masagwa pati mukha? Mahirap pa imagine eh. Mahirap imagine kasi puting isipin mo. Isipin nyo, Pilato. Ang problema nung pagkasasabunutan siya, syempre, di ba? Walang buhok. Anyways, mga kababayan. Si Mig Suriri daw. Kasalanan to ni Attorney Jesus Palsis. Hoy, teka lang dumako tayo. Ito na nga, speaking of Jesus Palsis, meron pa siyang in-expose na huwag na natin pag-usapan yung debate niya kay Kiko Barsaga. Kasi wala nilang paso eh. Parang isang estudyante tatanga-tanga tinuruan ng isang guro na biyasa. Ganon, naging tatanga-tanga si Kiko Barsaga eh. Pero meron po na kumakalat ngayon na si Sara Duterte po, kung napapansin niyo po, lagi pong nasa school. Elementary, nandun po siya. Kindergarten. Yung pala po, ito ay isang optics para sa pagpapabango niya dahil sa imahe niyang impacta. May ibabango pa bang pangalan ni Sara Yun Duterte? nga ang malaking tanong, Mima. Ginagamit po nila ang mga elementary school, ang mga kindergarten. Tignan nyo naman po, kung di ba naman nakakaiya, biro mo, BP ka ng bansa, putik, hirap na hirap ka. Hirap na hirap ka mag-speech sa harap ng elementary school. Ako nakita pala, Boss Mike, si Sara Duterte pumasok sa isang school, tinanggal yung tsinelas. Yung tsinelas, yung dalawa niyang tsinelas, tinanggal niya, tapos nagpaa siya, pumasok sa may classroom. Ano ibig sabihin nun? Nagpapanggap na makatao. Tama. Alam, di umano mamamatay. Nagpapanggap ng mga tao, given na yun nagpapanggap na makamasa. Yun ang optics. Yun ang gusto lang ipalabas. Kasi nga, nakita naman natin, nung mga panahon na nakaraang taon, nakita natin ang tunay na ugali. Pero Boss Mike, ang tanong ko, balita't kaalaman, Mima, kindergarten na lang ang kaharap. Hirap pang mag-speech. Ano ba yung speech niya? Sabi niya, kayo, nagtutula. ay, pagod,
Hindi, eto. Puyat! Kaya, Hindi, ganito sabi niya. Ako'y tutula, mahabang mahaba, ako'y upo. Tapos na Ganito po. yun, sabi niya. Kayo, wag kayong sasama sa mga nanggugulo. Putang ina, sila yun nanggugulo. huwag kayo maging mabait. Di ba, may ganun pa eh. Wag kayong mang-aapi. Di ba? Mga-api, pero binugbog yung cherry. Alam mo kung ano yung inaantay ko sabihin niya? Wag kayong magnanakaw. Putang ina, hindi niya masabi. Parang sige ko ba sa akin? Hindi na masagot yung tanong ni Francis. Nagnakaw ka ba nung consular ka at congressman? The sun is the center of the solar system. Pusik ang layo ng sagot eh. Di ba? Di mo nakakaiya po yun. Ito Tignan yung nyo. ano niya, yung speech niya. Sabi niya, be kind. Huwag kayong sumali sa pang-aapi. Uy, huwag kayong pang-aapi. Wag daw kayong maninira. Tama. At wag kayong mananakit ng kapwa-tao. Bakit dinidiscuss niya kayo sa inyo? Bakit sinabi? Hindi niya kasi nasabi yung dulo noon, sasabihin niya sana, 'di ba, wag manakit, be kind. Wag niyo ako gayahin. Hindi niya na ituloy. Wala pa sabi Ni Sarah may plan A, plan B, plan C na. Yun. Kasi nga bobo, kaya nga hanggang Z yan eh. Yung plan niya eh. Alam niyo, matagal ko na sinasabi to, na mali talaga ang, sino ba advisor ng Sara Duterte na to, no? Kasi matagal ko na sinasabi eh. Talagang bobo rin eh. Ewan ko. Ano, Boss Mike, malaki ang binabayad ni Sara dyan para sa image niya. Image, may yung binabayaran ng parang pang PR. Public relation, tama. Ang laki daw ng ginagastos si Sara. At itong PR Nasa magkano? malaki, milyon daw eh. Bukod pa sa milyon. Tapos, ang unang pinaggagawa sa kanya is magpunta sa mga kindergarten at elementary school. Yun grabe no. Kaso ano rin yun eh, may problema rin doon kasi 'di ba, nakukompare siya doon sa mga ibang politiko na nai-invite sa mga college, Tama. 'di ba? Sa mga universities, 'di ba? Parang ang nangyayari, may mga usap-usapan niya daw may sakit din daw tong si Sara. Saan? Sa utak. Yung utak daw niya lumiliit, nag-shrink. Kung yung puso lumalaki yung May katotohanan eh, no? Parang ayoko sana maniwala kaso parang may katotohanan kasi papunta papuntang kinder na. Next time prep na yan. Prep na. Next time baby doc na yung mga sa nursery. Magulat ka nag-i-speech dun sa mga toddler. Sa ospital sa Kasi napakabobo po ng galawan na yon. Biro mo, vice presidente ka, pupunta ka sa graduation ng kindergarten, yun ang optics PR mo. Nakakaiya po. Tapos, kindergarten na lang po, hirap mo pang maitagos. Kindergarten lang yung kaya niyang mauto eh. Puta, eto, turuan na lang natin si Sara. Paano ba? Bilang ambag natin sa kanya. DDS na to, DDS. Oo. Kasi nga daw sabi ng mga nagkakalat. Wala na, DDS ka pala, tinuturuan ko sa Ito po, may balita po kasi si Boss Mike. Ito na po, may kumakalat po kasi. Kasi Boss Mike po ay isang DDS na at kinuha na ang maigit kumulang 300,000 piso. Paalisin na sa ganda ko yan. Paalisin na yan. Binabayaran ka pala ni Sara. Binabayaran ka pala ni Sara Duterte. Hoy, mga minamahal, di umano, siya daw po ay isang espiya ng mga Duterte. Nagpapanggap lamang po na nagagalit-galitan. Diba sa mga Duterte. Pero ang sabi ng iba, espiya daw siya at binabayaran ng magkano ba Yulo? 300 peso. Ganyan lang ba ang halaga mga boss? Grabe ka naman. Meron pa raw pakotse. Pakondo. Pusay ka para sunod. Sama mo kami. Ano ba sabi mo dyan, Boss Mike? Bago natin siya pagsalitain, alam mo, Boss Mike, siguro masarap atang maging vlogger ni Vice President Sara Duterte. Mantakin mo, ito yung no-opera ng 300K. May free condo. May free diba? condo. Tapos mayroon pang ampaw. Takin na mo, siguro yung mga vlogger si Sara, mayaman eh. No? Tapos magkakaroon pa siya ng sariling brand ng burger, yung Wagyu.
Maserbera Burger. Sabihin nyo na pagka pwede na ako sumagot, ha? Sige, sumagot. Sumagot, meron pa rin katagtag. Laki ng offer sa'yo, Sige na. Comment, Mike. Comment, Mike. Alam mo, Sir Mike, medyo naiiyak kami. Bakit ikaw lang? Bakit di mo kami sinama? Alam nyo, mabait naman talaga si Sara eh. Bayaran ka rin ba ni Sara? Ito, sige. Pakinggan natin yung statement ng isang... Pakinggan natin yung... statement ng isang bayaran ni Sara Duterte na sinasabing di ba yung espiya daw? Pakinggan natin yung espiya. Alam nyo, sa totoo lang, kung 300,000 lang naman, hindi na lang sana ako umalis doon sa kilala nyo na yan. Kung 300,000, tatanggihan ko talaga yan kasi ang inaantay ko, yung isang maleta kada buwan. Kaso, kaninong maleta yan? balita ko, yung maleta nahahati-hati yan hanggang paper bag na lang. Tapos, yung napupunta sa mga kaibigan ko na tulad, wag ko nang banggitin, baka masaktan. Sobre-sobre na lang. Di ba? Ngayon, eto yun. Pahamak pa. Grabe na. Buti na lang mabait si Mike sa pera sa mga kaibigan niya. Eto. Sino ba yung mga bayaran na yan? Ituro mo na. Parang guilty kami, ma. Di ba kailangan ko nagsasagot muna? Kasi nung kanina, hinayaan ko kayo magpunta. Explain! Hindi na. Ni Mike Cervera. Parang may nag-text sa'yo, barahin mo. Hindi kasi may mga kaibigan daw siyang kilala. Pwede niyang ituro pero hindi niya tinuro. Ikaw naman, boss Oy, Mike. si Balita at Kalaman, nakatutig na lang. Hindi nagugulat sa mga... Magkano ka ba? Meron pa rin ganyan? Eto. Sige. Makikinig kami. Meron kasing impormasyon na dumating sa akin. Tinatanong ako ng ilan nating mga kaibigan na totoo daw ba na ako bumaliktad na daw kay Sara? Sabi ko, paano babaliktad? Hindi ko alam eh. Sabi ko gano'n. Nagkukunyari ka lang daw pero bumaliktad ka na eh. Sabi ko gano'n. Alam ko na ito. Ito mukhang... Destabilization. Hindi, ito mukhang propaganda laban sa akin. Dahil nga siguro may nasasaktan ako sa mga binablog ko. Sino sinasaktan mo? Gusto mo ba banggitin ko? Huwag na. Kailan ko ba yan? Malamang. tapos? Ngayon, mga kababayan ko, sinasabi ko lang na mukhang gustong galitin ng maraming mga vloggers na kaibigan natin para ako tuligsain. Para nga naman, syempre, alam nyo naman yung ilan, kapag sinabihan ng ganon, maniniwala yung iba siguro. Saka yung mga nakakakilala sa akin, alam nyo at alam nyo uli kung ano yung pato ko nakalagay. Alam nyo yan kung saan nakalagay. Kung saan nakabakas. Diba? Bakit tayo nagkakumi? Bakit tumatawa? Nasasayan lang ako dahil ito nga po, marami po talagang mga ganyan na paninira at mga offer na kung sakasakali po, masarap po tanggapin Sa totoo lang po. Napakasarap tanggapin. Dahil... Magkano offer sa'yo? Kanta ko. Gagawin ako. Offer sa inyo ni Sara. Di ba ipaperan ka din ni Sara? Dati po yun. Magkano offer sa'yo ni Sara? Una, ang starting namin, 50K muna. 50K plus with laptop na Apple. Ang sarap naman. Pero hindi namin tinanggap yun. Kasama ko doon sila Jake Magus. Kasi makabayan tayo. Kaming nababayaran ng kahit ni pisong ultimo. Diyan ang camera. Yan. Ayoko sabihin, baka kumidlat May tama. Anyway, mga kababayan, bigyan natin ng payo si Sara. Gusto kong ikwento mo, bakit ka tinitira sa 300K? Talagang ayaw mo talagang pantalan, Pang highlights din natin. Gusto mo talaga. Reels, Alam mo, pinipilit ko na talagang ilayo, pero talagang binabalik niya. Kasi nga, mukhang nasasaktan na ang kampo ni Martin Romualdez doon sa mga banat ko. Hindi to pang Real talk lang naman yun, di ba? Hindi to pang Yan ang reels. sinasabi ko sa'yo Diba? Diba? Kilala mo ako.
Kaya mo ba akong tirahin ng alam mo naman na hindi totoo? Di ba? Binayaran ka nga ba talaga? Propaganda nga, di ba? Bakit nila ginagawa sa'yo yon? Ako iniisip ko, baka nasasaktan yung mga handler ng vlogger ni Martin Romualdez, kaya ganon. Kaya gumagawa ng propaganda. Style ng mga DDS yan eh. Kasi yung handler nila, dating DDS yun. Oh, yun! Diba? Yung baklang mataba. Yun, no, di ba? Hindi ko wala yun. Ayoko na nga pag-usapan kasi gusto ko na dun sa bagong topic. Si Mima, hinihila pa ako. Hinihila. Parang tanong lang ako. parang nilalaglag mo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Pero ako ay nagulat nung, alam ninyo, nung nalaman ko na si Mike Cervera daw po ay binabayaran ng 300,000 para maging espiya daw ng mga Duterte, ako'y nasaktan. Ako'y nagulat. Yun totoo. Yung puso ko talagang naturog. Bakit? Bakit di mo kami sinama? 300,000 kahit maliit lang yun, bakit di mo kami sinama? Alam mo, ang yaman talaga pala ng mga Duterte vloggers. Di mo man kung totoo man. Kasi grabe o sa bagay, may pambayad kay Kaufman na 150 million per month. Grabe. Kung may magkano offer sa'yo? Wala nga eh. Naghahanap nga ako eh. Nakakapait naman si Sarah eh. Di ba? Sarah. Buti na lang. Pero wala kang extra income. May work ako eh. Yan. Sabi po kayo mga kabayan. Gusto mo ba, move on na tayo? Move on na tayo. Move on na tayo. Ang bilis Akala ko hindi pa tayo move on eh. Napilit din. Napilit ko din. Nasasaktan lang talaga ako, hindi, boss. totoo. Kung ayaw mo pang mag-move on, bibira pa ako. Wag na. Kasi sa totoo lang, Mima, mahirap ipagtanggol si Martin. Kita mo naman, sabi ni Boying, nakahanda na Yang Kanyulo. yung demanda. Diba? Nakahanda na eh. Ano masasabi mo, Nyulo? Ang masasabi ko lang, impeachment na! Impeachment! Sana. Impeachment pa, di ba? At yan niya kanina, tumahimik ka na kasi. Meron akong hinihintay. Kasi napansin ko, nung binanatan ni Toby, si Martin Romualdez, Impeachment na! parang ang daming namutakti kay Toby. Ngayon ang inaantay ko, yung balat naman kay Boying Rimulye. Dapat ipagtanggol ng manananggol ni Martin. At dapat durugin si Boying. Simulan ko na. Makinig ka. Ito hindi ko naman, wala Hindi ako disclaimer. Ba't nahirapan Wait lang. Hindi ako tagapagtanggol ni House Speaker Martin Romualdez. No. Pero sa totoo lang, kung usapan, wait lang, makinig kayo, kung usapan lang din dito kay Boying Rimulya, ang daming, syempre, kailangan nating magpasikat. Di ba? Kailangan nating magpabango. Syempre, para mapatunayan na magaling ka, kailangan mo muna ipakulong si Chis Escudero at Martin Romualdez dahil malaking achievement yan. Kung totoo man na may kasalanan. Ito, tuturuan ko na kayo para may pangdepensa kayo. Paano? Ganito turuan ko kayo. Kasi normal lang naman na may mga nakakasuhan sa pagpasok sa politika. Kita mo naman, nandiyan si Jinggoy, si Bong Revilla, Chis Escudero, si Villanueva, marami pang iba. Makinigan Nyulo. So kailangan kasi, ang dapat na depensa dyan, bakit si Martin at saka si Chis Escudero lang? Dapat kapag ka nag-imbestiga, lahatan. At huwag kakalimutan na dapat tutukan din yung impeachment ni Sara Duterte na nakakalimutan na. Alam mo, Boss Mike. Dapat gano'n ang atake. Alam mo, Boss Mike, ngayon ko lang napagtanto na hindi ka talaga DDS. Ito wag na wag ninyong aatakihin si Boying Rimulya, payo ko lang. Kasi baka lalong pag-initan si Martin Romualdez. Tama mali? Tama. Bakit nyo atakihin? Okay lang atakihin si Toby. Wag si Boying. Baka mamaya lalong idiin. Yari si Martin. Eto yon. May mga may mga nagpapaliwanag na sasagot naman. Okay yon. Tama yon na dapat harapin ni Ninong Martin yung mga iaakusa sa kanya. Tama.
Tama yun. Kasi sabi naman ng mga Handa namang manananggol, makipagtulungan. handa naman, di ba? Cooperation. Ako para tama yan, boss Mike, kasi para sa akin, this is the moment. You know? Ito rin pa tayong pagkakataon para kung malinis at malinis na. Yun. Pero, Sir Boying Remulla, idol ka namin. Pero, kasi po, nasimulan na rin po itong impeachment. Di ba? Nasimulan na po natin itong impeachment. Actually, nauna pa itong impeachment kaya sa flood control. May bonus ka sa akin. Di ba? Nauna pa itong impeachment kaya sa flood control. Kaya kailangan po, if ever, lahat po talaga ng trabaho ng ombudsman, ibuhos natin. Magaling ka na talaga. Huwag na nating i-divide pa na. Ito, Escudero Romualdez. Tama. Tapos tong impeachment, si-set aside. Sabay-sabay na po natin. So, kasi, lahat na apektado eh. Taong bayan po kami. Kami po lahat apektado eh. Okay, so kasama din natin, nandyan sila si Nenfa Nazaret, Romeo from Lancaster, California. Kasama din natin si Rolando Rusas, Daisy Dingal. Nandyan din si Tess Golyoso, Tita Sarcastica, Hi to L. Daisy Tingal, nandyan din si Regina Noki, Manuel Madrinal, Eva Malabe, Imelda Picard. Hi to Ido Javier Channel from Bisha Kiiseng. Nandyan din si Simon Evelyn Dubay, Jubita Gibson, Rolando Sulet, Ricardo Dato, and hi to Remedios Lobrica. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Amang makapangyarihan, sa araw na ito ay buong pagpapakumbaba kaming lumalapit sa iyo upang humingi ng iyong patnubay, biyaya at banal na proteksyon para sa aming bansa at lalo na para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Naway bigyan mo siya ng karunungan, lakas ng loob at malinaw na pag-iisip sa bawat desisyong kanyang ginagawa para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Ilayo mo siya sa anumang panganib, masamang balak at kapahamakan at palibutan mo siya ng mga taong may tapat na hangarin. Naway manaig ang kapayapaan, pagkakaisa at katotohanan sa aming bayan. Gabayan mo rin kaming lahat na maging responsable, mapagmahal at makadiyos na mamamayan. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan, tinig mong matatag. Sa amin ay gabay, pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita. Sa iyong pamumuno, bayan ay umaangat. Bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay papangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo
Oo, masagana, manggagawa at magsasaka, binigyang halaga